Magandang araw mga bata at muli, welcome sa ating Araling Panlipunan 5 para sa ikalawang linggo ng ating pag-aaral. Ngayong linggo, ating pag-uusapan ng pinagmula ng Pilipinas batay sa Plate Tectonic Theory. Ang araling ito ay isinulat at idinisenyo upang makatulong sa iyo na magkaroon ng sapat na kaalaman upang mabatid ang pinagmula ng Pilipinas batay sa iba't ibang teorya. Ang iba't ibang teoryang ito ay inilahad ng iba't ibang siyentipiko na nagkaroon ng iba't ibang pag-aaral batay sa pinagmulan ng Pilipinas. Ito ay isinulat ng may pagkakasunod-sunod upang higit na makatulong sa inyo. Ngunit ito ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago batay sa kasalukuyang aklat na ginagamit ng mga mag-aaral. Ang aralin na ito ay naglalaman ng pinagmula ng Pilipinas batay sa Plate Tectonic Theory. Matapos pag-aralan ang aralin na ito, ikaw ay inaasahang matukoy ang pinagmula ng Pilipinas batay sa Plate Tectonic Theory. Maipaliwanag ang iba't ibang kaalaman tungkol sa Plate Tectonic Theory, maipaliwanag ang pagkakaiba ng iba't ibang teorya tungkol sa pinagmula ng Pilipinas, matukoy ang ginawang pag-aaral sa teoryang tectonic plate, maibigay ang iba't ibang detalye ng tectonic plate theory, mailarawan ang mga tipak ng lupa sa ilalim ng katubigan na bumubuo sa teorya ng tectonic plate. Dahil sa naging palaisipan sa mga sinaunang katutubong Pilipino ang pinagmula ng Pilipinas, nagkaroon ng pag-aaral ng iba't ibang siyentista upang mabigyan ng liwanag ang tunay na pinagmula ng mga kapuluan sa Pilipinas. Kabilang dito ang teoryang continental drift na batay sa pag-aaral na isinagawa ni Alfred Wegener. Ang Pilipinas ay dating binubuo ng isang malaking masa ng lupa na unti-unting nahati at nagkahiwa-hiwalay hanggang sa marating ang kasalukuyang anyo ng mga lupain sa daigdig. Ayon sa teorya ng tectonic plate, tumutukoy naman ito sa paggalaw ng kalupaan. Ayon dito, ang crust ay nahahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa na tinatawag na mga tectonic plate. Napagagalaw ng mga tectonic plate palayo, pasalubong at patagilid sa isa't isa ang mantle ng mundo. Dahilan ang prosesong ito hindi lang sa paggalaw ng mga kontinente, kundi maging sa iba pang prosesong pangheograpiya tulad ng paglindol, pagputok ng bulkan at pagbuo ng mga kabundukan. Nagkaroon ng iba't ibang pag-aaral, pananaliksik tungkol sa pinagmula ng Pilipinas. Ang mga pag-aaral na ito ay isinagawa ng iba't ibang siyentista kung kaya't nagkaroon ng iba't ibang teorya. Isa sa mga naging teorya tungkol dito ay ang continental drift na tumutukoy sa malaking masa ng lupa na nagkahiwa-hiwalay milyon taon na ang nakalipas. Si Alfred Wegener ay isa sa mga siyentistang nagkaroon ng teoryang tungkol sa pinagmula ng kapuluan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,000 na mga pulo. Ang teorya ng tectonic plate ay tumutukoy sa paggalaw ng mga kalupaan at nahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa. So, dalawa yung teorya na binanggit dito. Yung continental drift at yung tectonic plate theory. Yung continental drift theory, tumutukoy ito na sabi tayo ang mundo raw ay isa lamang malaking kalupaan. At nagkaroon ng nagkahiwa-hiwalay ito sa paglipas ng milyong-milyong taon dahil daw ito sa malalakas na mga alon. Yung ibang bahagi ay natabunan ng tubig tulad ng tulay na lupa na dinaanan ng ating mga ninunong mga Negrito mula sa malaking kalupaan ng Asya o sa China. So habang tumatagal,
milyong-milyong taon na ang nakalipas, yung lupang tulay na dinaanan nila ay unti-unting natabunan ng tubig at yun ay tinatawag na continental drift. Nagkahiwa-hiwalay yung mga lupa dahil sa sobrang lakas ng mga alon. Yung teoryang tectonic plate naman, ito naman yung paggalaw ng crust ng lupa o ng mundo. So, kapag gumagalaw yung crust o yung ilalim ng mundo, naghihiwa-hiwalay din, nagkakaroon siya ng paggalaw, nagkakaroon siya ng minsan patagilid or nagkikiskisan yung mga plates ng mundo. Yung iba naman ay taas-baba, kaya nagkakaroon ng mga lindol. So, pag nagkakaroon ng mga lindol, nahahati yung malalaki at makakapal na tipak ng lupa. Naghahati-hati siya, kaya nagkaroon ng iba't ibang mga bansa at ganun din yung Pilipinas. Kaya nagkaroon ng 7,000 plus na mga islands. So, tayo rin ay naandun tayo sa tinatawag na Ring of Fire. Pag sinabing Ring of Fire, ito yung bahagi ng mundo na kung saan madalas nangyayari yung mga paglindol. At dito rin makikita yung karamihan sa mga bulkan. So, ang Pilipinas ay kabilang sa Ring of Fire. Kaya, posible na yung teorya ng tectonic plate ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng 7,000 plus na mga pulo. Dahil sa madalas na paglindol, naghiwa-hiwalay ang kalupaan ng Pilipinas. Para sa inyong performance task, napakadali lamang ang ating aralin ngayong linggong to. Paano mo iuugnay ang nakaraang pagputok ng Bulkang Taal sa teoryang plate tectonic or tectonic plate theory? Sabi, ang tectonic plate theory daw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga paglindol. Ayan, ang pag-usbong ng mga bulkan at mga bagong kabundukan. So, paano mo iuugnay yung napag-usapan nating teorya sa pagputok ng Bulkang Taal?